قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن wala wa ba'd. Ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat ay naukol lamang sa dakilang tagapaglikha, ang Allahu subhanahu wa ta'ala. Naway ang kanyang pagpapala, habag, kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta at sugo na si Propeta Muhammad, sa kaniyang mga pamilya, sa kaniyang mga kasamahan, at sa lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, welcome sa ating palatuntunan Madrasa Alimnil Islam, o paaralan, ituro mo sa akin ang Islam. At insyaallah sa ating palatuntunan na ito, ako ang inyong makakasama sa subject na fiqh. At ang ating subject na fiqh ay binubuo ng 12 yugto o kaya episode. At itong video na ito ang unang yugto, kabanata, episode ng ating pag-aaral. At sa ating pag-aaral na ito, mga kapatid, ang ating tatalakayin ay ang patungkol sa kahulugan ng ating subject na fiqh. At ang fiqh sa literal nitong kahulugan, ito ay ang pag-unawa o kaya ay pag-intindi sa kanyang literal na kahulugan. At sa istilah naman, ayon sa mga pantas ng Islam, ang kaniyang pangrelihiyong kahulugan ay ang pagkakaroon ng kaalaman hinggil sa mga Islamikong batas. Kaalaman hinggil sa mga Islamikong batas at panuntunan na may detalyadong batayan mula sa Quran at saka sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, bakit kailangan nating pag-aralan ang fiqh? Walang pag-alinlangan, walang pagdududa na ang isang mananampalatayang Muslim, bago siya gumawa ng anumang pagsamba, anumang ibada, ay nararapat na kanyang pag-aralan, kanyang alamin ang mga alintuntunin nito, mga kaparaanan o panuntunan upang maging tama ang kanyang ibada, ang kanyang pagsasagawa ng lahat ng mga ipinag-uutos sa kanya ng kanyang Panginoong Allahu subhanahu wa ta'ala, at maging katanggap-tanggap sa kanya ito. Kaya ito ang dahilan kung bakit natin pinag-aaralan ang tinatawag na fiqh. Kaya obligado sa bawat mananampalataya, wajib, obligado sa bawat Muslim na pag-aralan ang mga kaalamang ito, tulad ng pamamaraan ng pagsasala, pagdarasal 5 beses sa isang araw. Tulad din ng pag-aayuno, saum, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, zakah, kawanggawa, ganun din ang hajj, ang pilgrimahe, at ang iba pang mga pagsamba, upang maging katanggap-tanggap ang kanyang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sa pamamagitan nito ay magiging matuwid ang kanyang pagiging Muslim. Aming mga minamahal na mga kapatid,
ang pagsasaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam, ito ay napakahalaga. Ang ating relihiyong Islam dapat pag-aralan, saliksikin ng isang mananampalataya dahil ito ay kabilang sa mahalagang bagay sa buhay ng isang Muslim. Kung kaya't mababasa natin sa iba't ibang aya, bersikulo mula sa banal na Quran, sa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahalagahan at antas ng taong nagtataglay ng tamang kaalaman. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ang pinakamalapit nitong kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iniaangat ng Allah sa antas ang mga mananampalataya. Mga mananampalataya na mga malilinis ang kanilang kalooban mula sa inyo. At iniangat din ng Allah sa antas ang mga nagtataglay ng kaalaman. Ng mga antas na masaganang gantimpala, na mga antas na kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah ay siyang ganap na nakababatid ng inyong mga ginagawa na walang anumang nalilihim sa Kanya. At ayon dito, kayo ay tinutumbasan. Mga kapatid, sa talatang ito na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, dito sinabi niya na tinataas niya ang antas ng taong nagtataglay ng pananampalataya sa Kanya. Subalit kaakibat nito ang mga taong nagtatangan ng kaalaman. Kung kaya't hindi maaari sa isang mananampalataya na siya'y walang kaalaman sa kaniyang relihiyon. At sinabi pa ng Allah sa ibang aya sa kaniyang banal na Quran, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Ayon sa pinakamalapit nitong kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo, maaari bang magkapantay ang nakakakilala sa Allah at sa kanyang tunay na pananampalataya sa mga yaong wala silang kaalam-alam hinggil sa mga bagay na ito? Kailanman ay hindi sila magiging magkatulad. Hindi maaaring magkatulad ang mga taong may kaalaman sa kanyang pananampalataya at sa mga taong wala namang kaalaman sa kanilang pananampalataya. At ito ay sinaksihan ng Allah sa kanyang banal na Quran. At sa pinakahuli nitong sinabi, innama katotohanan ang nakaalala lamang at nakaalam ng pagkakaiba nito ay ang mga taong nagmamay-ari ng mga matitinong kaisipan. Sila yung mga taong nagsaliksik ng tamang kaalaman sa pananampalatayang Islam. At mismo ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay inutusan niya ang kaniyang propeta Muhammad, na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na manalangin sa kanya upang dagdagan ang kaniyang kaalaman. Sinabi ng Allah, wa qur rabbi zidni ilma. At sabihin mo, o Muhammad, sabihin mo, aking Rab na tagapaglikha, o Allah na tagapaglikha, dagdagan mo pa ako sa kaalaman bukod sa anumang itinuro mo sa akin. Dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mismo ang ating propeta Muhammad, inutusan ng Allah
na manalangin sa Kanya upang dagdagan pa ang Kanyang mga kaalaman. At ayon sa hadith na naiulat mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, at ang hadith na ito ay isinalaysay ni Muslim. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Ang kahulugan, sinuman ang tumahak sa landas ng kaalaman, sa landas ng pagsasaliksik ng kaalaman, tulad ng ating ginagawa. Ano ang kapalit nito? Gagawin ng Allah na maging madali sa Kanya ang landas ng paraiso. Subhanallah. Dito malalaman natin, mga kapatid, na ang mga taong nagsasaliksik ng tamang kaalaman ay padadaliin sa kanila ng Allah ang landas sa paraiso. Kaya nararapat sa isang Muslim na maging masigasig sa kanyang pagsasaliksik, pag-aaral ng mga batas ng Islam, upang ito ay kanyang maipatupad bilang bilang pagsamba, bilang ibada, worship sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga aspeto ng kanyang pamumuhay, sa kanyang mga pagsamba, sa kanyang pakikipagkalakalan, mga ugnayan ng ayon sa wastong karunungan at kaalaman. At ganun din, ang taong nagsasaliksik ng kaalaman, ito ay patunay na siya ay minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hinahangad sa kanya ay kabutihan. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ang ibig sabihin, sino man ang nais ng Allah na igawad sa kanya ang kabutihan, ipapaunawa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pangunawa sa relihiyon. Palalawakin para sa kanya ang pangunawa sa relihiyong Islam. Kaya sa ating subject na ito, subject na fiqh, dito pinag-aralan natin ang mga batas ng Islam na ginawang tungkulin sa bawat mananampalataya. Mga kapatid, huwag nating pakakalimutan na ang ating pagsasaliksik ng kaalaman, kaakibat nito ang tinatawag na ikhlas, yung dalisay na layunin. Ang pagkakaroon ng ikhlas, dalisay na layunin, dahil ang pagsasaliksik ng kaalaman, mga kapatid, ay kabilang sa ibada, pagsamba. Bagkus hindi mo maisa sa katuparan ang anumang pagsamba kung wala kang sapat na kaalaman hinggil dito. Kaya mga kapatid, sinabi ng mga ibang pantas sa Islam, ang dakilang layunin, ikhlas, ang dapat na gawin ng isang mananampalataya sa kaniyang pagsasaliksik ng kaalaman. Sinabi ng iba sa kanila, nararapat lamang na suriin ng isang mananampalataya ang kaniyang puso, ang kaniyang intensyon, dalisayin ang kaniyang niya, bago siya gumawa ng pagsamba, at sa oras na kaniyang ginagawa ang pagsamba, at pagkatapos niyang isagawa ang naturang pagsamba, dapat niyang tingnan ang kaniyang intensyon. Dahil tatanggapin lamang ang anumang pagsamba kung ang layunin dito ay kaluguran ng Allahu subhanahu wa ta'ala. At ang pagkakaroon ng ikhlas, dalisay na layunin ang siyang nakakatulong sa isang mananampalataya, nagsasaliksik ng kaalaman, upang magkaroon siya ng tamang pag-unawa at malalim na kaalaman. Kaya sa ating pagsasaliksik
ng kaalaman, marapat na linisin muna natin ang ating intention, ang ating layunin, na ang tunay na layunin natin ay ang kaluguran ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang ating hangarin dito ay ang kaniyang kaluguran at hindi ang palamuti ng mundong ito o kaya upang maging tanyag, maging sikat sa mga tao. Naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganiyang kalagayan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran hinggil sa pagdadalisay ng ating mga layunin. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. At ang pinakamalapit nitong kahulugan, sinabi ng Allah, walang ipinag-uutos sa kanila sa lahat ng batas sa kasulatan, kundi sambahin lamang nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, bukod tangi na ang kanilang hangarin, ang kanilang layunin, sa kanilang pagsamba ay makatagpo nila ang Allah. Ang kaluguran ng Allah ang kanilang layunin, na lumayo sila sa pagtatambal, dahil ang pakitang tao na pagsamba ay ito ay pagtatambal patungo sa tamang paniniwala at isagawa nila ang sala, itaguyo nila ang sala at ibigay nila ang kanilang zakah, obligadong kawanggawa, at ito ang matuwid na relihiyon. Ito ang Islam. At ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, man ta'allama ilman la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah ya'ni rihaha, rawahu Abu Daud. Sino man ang nagsasaliksik ng kaalaman na sa ang kanyang hangarin ay magkaroon siya ng palamuti sa mundong ito at hindi ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya matatagpuan ang alimuyak ng paraiso. Naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mukhlisin at gawing madali sa atin ang ating pagsasaliksik ng kaalaman. Amin, at abangan ninyo kami sa susunod nating kabanata o episode. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون